The Trial, Exiliation, and Death of Jose Rizal. Si Dr. Jose Protracio Rizal Mercado Y. Alonso Riolonda ay isang Pilipinong bayani at isa sa mga pinakatanyag ng tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ipinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna at ikapito siya sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Ingracio Rizal Mercado Y. Alejandro at Teodoro Morales Alonso Riolonda Y. Quintos. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila at nakakuha ng diploma sa Bachelor ng Sining at nag-aral ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Madrid, Espanya at nakakuha ng lisensya sa medisina na nagbigay sa kanya ng karapatan na mag-practice ng pangmemedisina. Nag-aral din siya sa pamantasan ng Paris at pamantasan ng Heidelberg. Si Rizal ay isang polimata. Maliban sa medisina, ay mahusay siya sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pag-ukit. Siya ay makata, manunulat at novelista na ang pinakatanyag sa kanyang mga gawa ay ang nobela na Noli Me Tangere at ang kasunod nitong El Filibusterismo. Poliglota din si Rizal na nakakaunawa ng 22 wika. Ang Ateneo Municipal de Manila ang unang paaralan sa Maynila na pinasukan niya noong 20 ng Enero 1872. Sa pananatili niya sa paaralang ito ay natanggap niya ang lahat ng mga pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng aklat. Sa paaralan ding ito niya natanggap ang kanyang bachelor ng sining na may notang sobresaliente, kalakip ang pinakamataas na karangalan. Nung sumunod na taon, siya ay kumuha ng filosofiya at panitikan sa Universidad ng Santo Tomas sa Ateneo. Kasabay niyang kinuha ang agham ng pagsasaka. Pagkaraan, kinuha niya ang kursong panggagamot sa Santo Tomas. Pagkatas mabatid na ang kanyang ina ay tinubuan ng katarata. Noong May 5, 1882 nang dahil sa hindi na niya matanggap ang mapansuring pakitungo ng mga paring Kastila sa mga katutubong mag-aaral, nagtungo siya sa Espanya. Doon pumasok siya sa Universidad Central de Madrid, kung saan sa ikalawang taon ay natapos niya ang karerang medisina bilang sobresaliente. Nang sumunod na taon, nakamit niya ang titulo sa filosofiya at tiktik. Naglakbay siya sa Pransiya at nagpakadalubhasa sa paggagamot ng sakit sa mata sa isang klinika roon. Pagtapos ay tumungo siya sa Heidelberg, Alemanya, kung saan natamo pa siya ng isang titulo. Itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Pilipina na samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamunuan ni Andres Bonifacio, na isang lihim na samahan na nagpasimula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya na naging saligan ng unang Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Isa siyang tagapagtaguyod ng pagkakaroon ng sariling pamahalaan ng Pilipinas sa mapayapang paraan, sa halip na isang marahas na pag-aalsa na sumusuporta lamang sa karahasan bilang huling paraan. Naniwala si Rizal na ang tanging katuwiran sa pagpapalaya sa Pilipinas ang pagkakaroon nito ng sariling pamahalaan ay ang pagbabalik ng karangalan ng mga mamamayan. Niwika niya, bakit kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay magiging maniniil ng hinaharap? Ang pangkalahatang na pagsang-ayunan ng mga dalubhasa sa buhay ni Rizal ay ang pagbitay sa kanya ang nagtulak upang magsimula ang himagsikang Pilipino. Si Rizal ay pinatay sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag na Luneta sa Maynila noong Disyembre 30, 1876. Noong December 26, 1896 sa Crutel de España at siya ay nahatulan ng 3 kaso at nang siya ay napatunayan ayon sa batas ng mga Kastila, ang parusa ay pagkabilanggo habang buhay hanggang kamatayan. Siya ay pinagbintangan ng pagtataksil sa pamahalaan. Nilabag niya ang mga batas ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamahala ng mga Kastila. Si Rizal ang sinisisi ng mga Kastila ukol sa naganap na madugong himagsikan sa Pilipinas noon. Siya ay nadawit sa KKK bilang kapangkat at kapanalig. Ang huling salita ni Jose Rizal bago siya pumanaw noong December 30, 1896 ay "Consummatum is" o tapos na. Buong tapang na hinarap ni Rizal ang kamatayan. Ang kanyang buhay at kamatayan ay aral at inspirasyon. Hindi lahat ng pamamaalam ay wakas. Ito ay simula ng panibagong bukas. Yun lamang po. Thank you for watching. Sayron M. Haen, BAT 1201.